Praise God. Sabi mo sa katabi mo, ako'y naniniwala, very generous ka na ngayon. Okay, praise God. Mamaya, pakakainin kita. Okay, praise God. Ayaw na, dahil libre naman, di po ba? Meron po tayong love feast mamaya, okay? Kaya alam nyo po, nakakatuwa po, ang araw na ito is a celebration of our 11th, ano? 11th anniversary, 9th anniversary po ng ating pong church. Amen? At praise God, at November 7, 2010 ay nagkaroon po kami ng rebound ni Sister Estela. Amen? Hallelujah. Kaya po, it's a great day for each and every one of us. Ako po yung nagpapasalamat dahil napakabuti po ng Diyos sa aking pong buhay. At ako rin po nagpapasalamat dahil kayong lahat ay naririto. Amen? Hallelujah. At tayo ay recipient po tayo ng kabutihan ng Diyos sa ating pong buhay. Alam niyo po, meron pong nakakatuwang istorya. Meron pong isang babae, ay galing po siya ng grocery. Nag-grocery po siya. Hindi, papunta na po siya ng parking lot para ilagay na yung kanyang grocery sa kanyang kotse. Tapos pagdating niya doon sa may kanyang kotse, nakita niya, merong 4 na lalaki nakasakay doon sa kotse niya. Sabi niya, may baril siya. So nilabas niya yung kanyang baril, tinutukan niya, labas! Labas kayong lahat dyan! Labas! So nagtakbuhan lahat yung 4 na lalaki. At pagkatapos doon, dinigay niya na lahat yung kanyang grocery doon sa kotse niya. And then, yung susi niya, nanginginig siya kasi natatakot siya eh. Nanginginig siya at hindi niya maipasok yung kanyang susi doon sa may anuhan ng susian ng kotse. Pagkatapos noon, kaya pala hindi niya maipasok ay hindi pala yun ang kotse niya. Okay. At sabi, ay naku, hindi pala ito yung kotse ko. Pagkatapos bumaba siya, tapos yung kotse niya pala, mga limang ano pa yung layo. Pagkatapos pumunta siya doon sa police station para i-report yung nangyari. Sabi niya doon sa police officer, sabi niya, ay ganito po yung nangyari. Meron po akong pinaalis na 4 na lalaki at tinutukan ko sila ng baril. Yung pala, hindi pala yun yung kotse ko. Tapos tawa ng tawa yung police officer. Bakit po tawa ng tawa? Kasi nandoon din yung 4 na lalaki. At nireport siya at sabi sa kanya ay meron daw nag-carjack ng kanilang sasakyan. Isa pong babae. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya po nakakatawa po ang buhay. Amen? Buti na lang. Sabi mo sa kanya, buti na lang wala ka pang kotse. Okay? At wala ka rin baril. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba, is a very good reminder for all of us para ipaalala po natin. Ano po? Sino po dito yung ayaw ninyong mapaglalangan kayo ng demonyo? Amen. Ayaw po natin na tayo po yung madadaya ng demonyo. So we must always remind ourselves of who we are in Christ. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Let's all stand up. Hallelujah. Let's continue to declare our identity in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sige, ligligin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, blessing ka talaga sa akin, kapatid. Okay, amen. Hallelujah. Alam niyo po, bakit po natin kinakailangan na palaging i-remind yung ating sarili that yung katabi po natin, yung kasama po natin ay blessing, that we may always be thankful para magkaroon po tayo ng grateful heart at ma-enjoy po natin ang presensya ng bawat isa. Amen? Okay, in Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabihin mo ulit sa katabi mo, ginagawa ko na yan. Amen. Okay. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, amazing grace, everlasting life, unlimited favor, and overflowing provisions. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed,
I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. And I declare that you will have long life, good health, favor after favor, and blessing after blessing. Father God, once again, use me, Lord God, as a vessel of your word. Hayaan mo, Panginoon, nang bawat sa puso amin ay merong maiuwi, Panginoon, na salita na nagbumula sa iyo na siya patuloy mo kagpapabago ng aming pong buhay, ng aming pong sitwasyon. Sa ngalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Praise God. Okay? So, praise God. So, just a short review. Ano po yung ating pong napag-aralan last Wednesday? Kasi po, hindi naman po lahat po tayo nakaka-attend po ng Wednesday. So, we need to have a short review kung ano po yung nangyayari noong last time. So, we talk about life's turning point. Okay? Pinag-usapan po natin, ano po ba yung naging turning point ng ating pong buhay? Kayo po, ano po naging turning point ng buhay po ninyo? Ako po, masasabi ko po, naging turning point po ng buhay ko na nakakilala ko sa ating Panginoon. And then another life's turning point sa ating po pinag-aralan is when you acknowledge that you are a recipient of God's unmerited favor. Okay? Pagka tinanggap mo na dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ka nagbago, kaya ka patuloy na binabago, hallelujah, ay yun po yung magiging turning point ng ating pong buhay. Na sa bawat pagising mo sa umaga, ay nagpapasalamat ka dahil sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay naririto, nagkaroon ka ng trabaho dahil sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay malakas, malusog, wala kang COVID dahil sa biyaya ng Diyos. Ang pamilya ninyo ay buo dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Ang mga anak mo kahit na nasa Pilipinas, ay malusog sila, malakas, at protektado dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. And then another life's turning point is when you believe that whatever you lost, God can restore it back to you for something much better. Amen? Kaya wag mo nang iyakan yung mga nawala. Nawala na. Okay? So ibig sabihin, pagka wala, ibig sabihin nun, hindi mo kailangan yon. Merong mas maganda na ipapalit ang Panginoon sa iyo. Amen? And then your life's turning point is when you take hold of your new identity in Christ. Okay? Kung sino ka kay Kristo. Yung dating ikaw ay wala na. Patay na yun. Okay? Inilibing na natin yun. Huwag mo nang iyakan yun. Okay? Ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus. At ang kabinabukasan mo ay mas maganda kaysa sa history mo. Okay? And then your life's turning point is when you believe that the kindness you do for others will surely reciprocate someday. Tandaan po natin na kung ano man po yung ginawa po nating mabuti sa iba pong tao, maaaring hindi nila po tayo nagantihan, pero one day, ibang tao magbabalik sa iyo ng mas higit pa sa inaasahan mo. Okay? Kaya wag na ninyong iburahin na po natin yung walang utang na loob. Okay? Tanggalin na po natin yung mga salitang yun. Tinulungan natin siya dahil inudyukan tayo ng Banal na Santong Espiritu na tumulong sa Kanya. And then pagkatapos doon, ay wag po nating asahan dahil pagka ang tao lamang ang nagbigay, maliit lang. Pero pagka ang Diyos ang nagbigay, siguradong sigurado ay sobra-sobra sa inaasahan mo. Amen? Hallelujah. Kaya praise God. Siplapakan na si Lord. Hallelujah. And then your life's turning point should be a heart of thanksgiving. Kaya po sa araw na ito, pag-usapan po natin is ever increasing. Okay? Meron po nagtanong sa akin, ano ba yung ever increasing? Okay? Ibig sabihin nun, dagdag ng dagdag. Okay? At ayaw po natin na bawas ng bawas. Sino po dito yung gusto bawas ng bawas? Okay lang kung weight yung bawas ng bawas, okay lang yun. Ano po? Pero pagka bawas ng bawas na ka na ng blessing, bawas yung pabor, bawas yung joy mo, bawas yung kapayapaan. Ayaw po natin yun. We want to have an ever-increasing. Okay? At simulan po natin ang ating pong series sa ever-increasing thanksgiving sa pasasalamat. Palagi ko po pinagdidiinan sa bawat umaga, tayo po yung magpasalamat. Bakit? Just imagine, gising ka. Di ba? Nagising ka kaninang umaga. Marami pong mga tao sa buong mundo ay hindi na po nagigising, pero ikaw ay nagising ka. Okay? At ikaw ay nakangiti ngayon. Okay? Amen. Hallelujah. May trabaho ka, malakas ka, masaya ka, at higit sa lahat ay kasusweldo mo pa lang at meron pang natitira. Amen? Okay? So alam niyo po, maaring na mawala po yung mga bagay po sa atin, maaring mawalan ka ng trabaho, maaring mawala yung mga bagay na mahalaga sa iyo, pero wag pong mawawala po sa atin ay ang pasasalamat. Kasi po ang pasasalamat, yan po yung ating magagawa sa Panginoon na kung saan ay maaaring makapagbalik ng lahat ng mga bagay na nawala na po sa atin. Huwag po natin gayahin ng mga Israelita. Nung sila po yung nakalabas ng Ehipto, ano po nangyari? Nagpasalamat sila pero sandali lamang ay nakalimutan na nila nung sila po yung nasa wilderness at hindi pa po sila nakakarating sa kanila pong promised land.
So ganun din po ang bawat po sa atin. Maybe we are in the wilderness right now. Maaring ikaw ay nasa ilang at hindi ka pa nakakarating doon sa lupang pangarap mo, doon sa mga dreams mo, sa lahat ng mga ninanais mo sa iyong buhay. Just enjoy the journey. Okay? Mag-enjoy lamang po tayo sa ating pong pagbabiyahe patungo sa ating pong promised land. Okay? If you lose a job, you should be thankful. Bakit? Kasi meron ipapalit na mas maganda ang Panginoon. Sa trabaho mo, if you lose something that is important to you, merong mas mahalagang bagay na ipapalit sa iyo. Okay? So, magsimula po tayo sa word na thanksgiving. So, sabi po sa Bible, be thankful at all times. Sa lahat ng bagay tayo ay magpasalamat. Magpasalamat po tayo sa umaga, magpasalamat po tayo sa hapon, magpasalamat po tayo sa gabi, magpasalamat po tayo sa ating pong mga asawa. Okay? Kahit na minsan nakakainis yan, pasalamatan po natin, amen, dahil minsan nakakainis ka rin. Tama po? Be thankful at all times to be in a. Bakit? Bakit po tayo kinakailangan that we should be in the position of thanksgiving, be in the position, we need to be in the position of thanksgiving for us to be in the position of blessing. Pagka ang puso mo ay palagi kang nagpapasalamat, ay nilalagay mo ang sarili mo sa lugar na kung saan ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Dahil kahit kailanman, hindi po pagpapalain ng Diyos ang isang taong reklamador. Okay? Nagre-reklamo ka, pagising mo pala, nagre-reklamo, hindi ako nakakatulog kagabi. Di ba? Nagre-reklamo ka sa kinakain mo, nagre-reklamo ka sa weather, pagka mainit, naiinis ka, pagka malamig, naiinis ka rin. Hindi po ba? Hindi naman laman ng Panginoon kung anong gagawin niya sa iyo. So napakahalaga na wag po nating ilagay ang ating po sarili na kung saan tayo ay hindi po makakatanggap ng pagpapala ng Panginoon. Always put yourself in the position of blessing, position of favor, and in position of abundance. At yan po ay mangyayari when we always give thanks unto the Lord. Okay? Alam niyo po, meron pong isa pong nanay, ang kanya pong anak ay namatay sa aksidente, 10-year-old na babae namatay, and then namatay sa car accident. Alam niyo po, pagka namatayan ka ng isang anak, o kahit na po mahal sa buhay, ano ang maaari pong mangyari ay, maaring sisihin mo ang Diyos. Panginoon, bata-bata mo, ba't kinuha mo na? Maaring hindi ka na mag-church. Okay? Maging masama ang loob mo sa mga church. Bakit? Dahil kinuha na ang anak mo. Pero yung nanay na ito, hindi po siya lumiban sa church. Instead na siya po ay maging sour, maging bitter sa nangyari, magkaroon ng hinanakit sa Diyos, siya po ay nagpapasalamat. Panginoon, maraming salamat dahil sa 10 taon na nakasama ko ang aking pong anak. Amen? Hallelujah. Kaya kahit ano man po yung nangyayari sa ating pong buhay, never stop thanking God for all the things that you are receiving. Amen? Hallelujah. Kaya po, napakahalaga, kahit ano bang po nangyayari sa atin, ano may pinagdaraanan mo, patuloy pa rin tayo magpasalamat sa ating pong Diyos. Alam niyo po, isa pong bagay, kaya po na yung nawawala sa inyo, hindi niyo po kailangan yan. Okay? Ibig ko sabihin, God is giving you a room to receive something even much better. Okay? Kaya wag po natin sisihin ng Diyos kung ano may nangyayari. Instead, let's continue to give Him thanks. Praise God when all is well. Pasalamatan po natin siya pagka lahat ay maayos. Yung iba, hindi maayos na nga lahat, hindi pa makapagpasalamat. Tama? Di po ba? Kung saan nagpupunta pagka lahat ay maayos. Okay? So the more na dapat ay mas lalo tayong lumapit sa Diyos, hindi lamang sa panahon na tayo nangangailangan, kundi sa panahon na tayo may kaginhawaan, tayo ay patuloy na lumapit sa Diyos. Be thankful when meeting people. Magpasalamat po tayo pagka meron po tayong nakakaharap na mga kapatiran. Okay? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, I'm thankful, naririto ka katabi kita. Amen. Hallelujah. Enjoy the presence. Di po ba? Enjoy po natin yung presensya po ng bawat isa. Alam niyo po sa bahay, we always enjoy the presence of each other. Pagka naroon po kami sa bahay, tawanan, biruan. Okay, enjoy the presence of each other. Kung nasa boarding house ka, ganun din. Huwag ninyong gawin parang sementeryo, yung inyong boarding house. Na kung saan di kayo nagkikibuan. Diba? Kung hindi sementeryo, minsan battlefield. Gera. Okay? O ayan. Okay? Gawin po nating sanctuaryo yung ating pong mga tahanan. Patugtog ka ng praise music, di ba? Magsindi ka ng konting
kandila, yung mabango, hindi yung kandilang pang-undas, ha? Yung scented candles. Okay? Amen? So, maglinis po tayo. Linisin ninyo yung ilalim ng inyong mga kama. Okay? Okay? Praise God. Kaya, so we have to develop an attitude of gratitude. Okay? Be thankful at all times to be in a position of blessings. Okay? Number one, ano po? And then favor and abundance. Okay? So sa bawat bagay, tayo po ay nagpapasalamat. And then I give thanks to God for everything. For everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, ang buhay, sometimes napakarami pong interruptions. Tama? Pupunta ka na sana sa Canada, na-interrupt ka pa dahil sa COVID. Uuwi ka na, nakabalot ng lahat ng mga pasalubong mo, nalusaw na yung chocolate mo. Pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakaka-uwi. Amen? Hallelujah. Yung dating bagong-bagong busini na binili mo noon ng 40, ngayon 20 na lang. Okay? At nangihinayang ka. Amen? Marami pong mga interruptions ang buhay. Okay? Ikakasal ka na, pero nag-give up na yung boyfriend mo dahil na nagkaroon ng COVID. Okay? Naging suspectyoso, baka may COVID ka. Okay? Hindi po ba? Marami pong interruptions. Ganon din ang buhay po ni Joseph. Nagkaroon po siya ng marami pong interruptions. Napakaganda ng kanya pong buhay. Nung siya po ay nasa piling ng kanya pong tatay, binigyan po siya ng coat, ng damit during that time of different colors, habang ang kanya pong mga kapatid ay very, very plain lang yung kanila pong coat, ang kanila pong cloth, maaring gray, black, yung patay na kulay. Pero siya, since kakaiba siya, hindi po ba? Siya ay binigyan ng kakaibang, since mahal na mahal siya ng kanyang tatay, siya ay binigyan ng napakagandang coat, okay? At ano pong nangyari? Na-interrupt po yung kanya pong pangarap that one day lahat kayo yuyuko sa akin. Okay? Dahil sinabi niya yun, nainis sa kanya yung kanya mga kapatid at siya po ay ibinenta para maging alipin. Na-interrupt po yung kanya pong buhay. Kung babasahin po natin sa chapter 37, ay maganda pa yung kanya pong buhay. And then yung chapter 38 is interruption. At yung chapter 39, yun na lamang po yung nagkaroon na po ng katuparan ang lahat po ng kanya pong mga pangarap. I don't know ano po yung pangarap po ninyo sa inyo pong buhay. Pero life sometimes have some interruptions. Okay? So anong gagawin po natin pagka meron po mga interruptions ang buhay? So ibig po sabihin, let's continue to be thankful. Okay? Dahil tayo ay buhay pa. Dahil tayo ay malakas. Dahil tayo ay nasa lugar na kung saan ay iniingatan ang mamamayan ng lugar na ito. Okay? So, tandaan po natin palagi, ano po? Life interruptions prepares us for miracles in life. Okay? Doon tayo nakakatanggap ng mga milagro sa Diyos pagka tayo po ay minsan nagkakaroon po ng problema, nagkakaroon po ng interruption yung plano po natin sa ating pong buhay. At minsan po yung mga interruption na yun is a set up for God to show up. Okay, doon po natin nakikita. Kasi po minsan pagka masyado na po tayong komportable sa ating pong buhay, hindi na tayo tumatawag sa ating pong Diyos. Pagka meron ng problema, doon lamang po natin siya pinupuntahan. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako yun. Ayan, hindi tayo yan. Okay? And then, and COVID-19. Ano po yung COVID-19? This is the biggest interruption na kung saan almost 2 years na. On December 29, it will be 2 years exactly. Okay? Na yun ang unang pagputok ng COVID sa China. And then, interruptions are necessary to push us into the next level of our life. Tandaan po natin palagi, ano po? Pag may mga interruption, ibig sabihin niya, malapit na yung breakthrough mo. Amen? Hallelujah. Kaya let's thank God for the interruptions. Okay? Sige ba, palakpakan si Lord. Minsan, ang tingin natin, akala natin ay malas. Ay, naku, malas. Diba? Naudlot ang aking lakad. Ay, naku, malas. Nawala ang aking trabaho. Ay, naku, malas. Nawala ang aking boyfriend. Ay, naku, malas. Okay. Hindi mo ba? Napakaraming inisip natin na malas. Pero yun pala ay blessing po pala sa atin. Bakit po? Ano malay mo? Baka mamaya yung boyfriend mong yun Judas pala, di ba? Nais ka lamang pagsamantalahan. O kaya, baka mamaya, kaya na-interrupt, kaya na-udlot ang pagpunta mo sa Canada dahil marami palang nahahawahan doon sa lugar na pupuntahan mo. Okay? Kaya ngayon, ano pong pwede po natin gawin during the time na nagkakaroon po ng interruption sa ating pong buhay? Unang-una sa lahat, hayaan po natin na ang ating pong problema ay maging
panalangin po natin. Okay? Turn your problems into prayers. Okay? Si Joseph, ano po nangyari kay Joseph? Si Joseph, meron po siyang quote na kung saan ay napakaganda ng kanyang quote na binigay po sa kanya ng kanyang pong tatay. Ito po ay nasira, nawasak, at nawala. Pero nawala man ang kanya pong coat, ano pong nangyari? Nawala man ang kanya pong damit na magara, hindi po nawala ang kanya pong damit ng pagpupuri. Amen? Siya po ay patuloy na nagpupuri. Na kahit na po siya ay napunta po doon sa bilanggo, at hindi po siya tumigil ng pasasalamat sa ating pong Panginoon. Amen? At ang Diyos ay naghahanap po siya ng mga tao na kung saan ay magpupuri sa Kanya kahit na nasa dilim ng bilangguan o sa dilim ng kanila pong buhay. Amen? Hallelujah. Meron ba mga worshiper na ganoon dito sa lugar na ito? Amen. Praise God. Parang isa lang Okay. Praise God. And then Thanksgiving, tandaan po natin palagi, is an action out of gratitude. Kanina, pinagtuunan po natin ng pansin yung salitang thanks. Ngayon po, pagtuunan po natin yung salitang giving. Okay? Kaya tayo nagbibigay because it's an act of gratitude. Ibig po sabihin, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Di ba? Papasalamat po tayo sa Diyos dahil inahon niya po tayo sa kahirapan, inahon niya po tayo sa siguradong kapahamakan, inahon niya po tayo sa atin pong sa kadiliman, inahon niya po tayo sa napakarami pong mga bagay na noon ay atin pong kinasasadlakan. Okay? So, kaya po, tandaan po natin palagi that knowing God is the greatest giver and provider of us all. Tandaan po natin palagi, yung trabaho niyo po, ano lang po yan, resource. Yung mga nagbibigay po sa inyo ng mga love gift, they are only resource. Pero ang talagang source ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Sabi sa 2 Corinthians 9:10, for God is the one who provides seed for the farmer. Okay? Pinakalino po, ano po? Sabi ito, farmer. Hindi po siya nag-provide ng seed para sa karpentero. Hindi po siya nag-provide ng seed para sa mangingisda. Nag-provide po siya ng seed para sa farmer. Okay? So, ibig po sabihin, mga kapatid, tayo pong lahat ay dapat na maging farmer. Para ibigyan po tayo ng Panginoon ng marami pang mga seeds na ating po itatanim sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Provide seed for the farmer and then bread to eat. Kaya wag mo intindihin palagi kung ano yung kakainin mo. Okay? Katatapos mo naman ng halin, isip mo na yung hapunan mo. Amen? Hallelujah. Dahil ang Diyos ang palagi nagbibigay ng lahat ng ating pong mga kakainin. Sabi, in the same way, He will provide increase. Kaya kung naghahanap ka ng increase, naghahanap ka ng increase ng sweldo, naghahanap ka ng increase ng joy. Kaya po ang ating pong team for the whole year is ever increasing because we believe that God is a God of increase. He is not a God of decrease. Hindi, ang Diyos po natin ay Diyos na nagdadagdag, hindi po Diyos na nagbabawas. Amen? Kaya napakahalaga that we should always look up to Him. Palagi po natin siya titignan as our source. Okay? And then He will provide and increase your resources. Pagka sinabi pong resources, ano yung meron ka ngayon? Lalahanin po natin palagi, during the time, ang Panginoon ay naririto, ang inialay lamang po sa Kanya noong, marami pong nung pakain po siya na 5,000 tao, ang inialay lamang po sa Kanya ay 2 isda at 5 tinapay, pero Kanya pong pinarami. Amen? Hallelujah. And I believe that everything that we offer unto the Lord ay kaya niya pong paramihin. Amen? Ang buhay ninyo hindi lamang po magiging kanyan. God will bring you into another level of living. Amen? And then ano pa? Hindi pa po siya nasiyahan doon. Siya na yung nag-provide ng seed. Siya na rin po yung nag-provide ng increase and resources. Siya pa rin po yung magpuproduce ng maraming ani sa ating pong buhay. And then ano po yung ani na yun? A great harvest of generosity in you. Kaya po napakahalaga mga kapatid na binabakbak po natin yung salitang makunat, okay, yung salitang kuripot sa lugar na ito. What we want to teach you is to become generous. Okay? Hindi po kayo nagbibigay kay pastor. Okay? Nagbibigay po tayo, lahat po tayo nagbibigay po sa ating po Panginoon. Kahit na po kami, nagbibigay po kami sa Panginoon. Okay? Kaya po malakas ang loob ko magsalita about giving. Okay? Because I believe that I'm giving kung ano po talaga yung para sa ating pong Panginoon. Okay? Praise God. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka na magugutom. Huwag ka matakot. Okay? Mamaya kakain ka uli.
Okay? Praise God. And then, yes, you will be what? Ano po yun doon? Yes, you will be... Hello, may kausap ba ako dito? Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. So palagi po tinututukan palagi yung generosity and being generous. Because ayaw ng Panginoon ng talagang kuripot dahil ang isa po sa katangian ng Panginoon ay generous siya. Di ba? Hello? May kausap pa ba ako dito? Okay, praise God. Sabi ito, and then when He enrich us first and foremost spiritually. And then relationally, napakahalaga po niyan, ano po, especially in the church, we need to relate to one another. Yung katabi mo, minsan pagpasensyahan mo yan. Okay? Magbabago rin yan. Okay? Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko, nagbabago ka na eh. Okay. Amen? Hallelujah. And then, emotionally, yung ating pong mga emotion, kinakailangan, iniingatan po natin yan. Hindi ka magdedesisyon pagka malakas ang emotion mo. Okay? Kadalasan, ang mga mag-asawa naghihiwalay. Bakit? Dahil sa emotion. Di ba? Meron nga naghihiwalay dahil lang sa towel. Ginamit na yung tuwalya niya. Doon na nagsimula. Okay? So, napakahalaga that we should not allow our emotion to take over our decision. Okay? Pagka galit ka, i-control mo. Okay? Wag mo nang magtimpi ka. Okay? Kaya po napakahalaga that we should always be in control of our emotion. And then enrich mentally. Okay? Ang utak po, ginagamit po yan. Okay? Okay? Amen? Ibig sabihin, ini-stretch po natin yan. Kaya minsan pagka nagbabasa ka, medyo sumasakit ang ulo mo, okay lang yan. Ini-stretch lang ni Lord yung utak mo. Okay? Sumakit minsan, ayaw mo na magbasa. Sumasakit ulo ko, baka mabaliw ako dito. Hello? Ini-stretch lang ni Lord yan. Okay? Para din yan pagka may binuhat ka, nangawit ka, naggrocery ka, di ba? Medyo nangalay yung kamay mo, di ba? So the same thing with our thinking. Kaya okay lang na magbasa ka, mag-meditate ka, para ma-stretch yung ating pong isipan. And then physically, dapat we want long life. Sino po dito yung gusto ng mahabang buhay? Okay, one of the requirements para po tayo magkaroon ng mahabang buhay, of course, exercise. Nag-exercise po tayo. Kumain ng tama. Mag-take tayo ng mga vitamins na kinakailangan po natin para po tayo ay humaba ang buhay. Hindi po nakukuha yan sa deklarasyon lang. Okay? I have long life. Okay? Pero panayang kain mo ng chicharon. Okay? Hindi po nakukuha yan sa deklarasyon. Kinakailangan meron kang gagawin. Okay? Hallelujah. And then, and when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Kaya po nakaka-bless yung ating po mga pinadadalhan. I believe they are thanking God and at the same time, they are thanking you. Although na hindi na po natin naririnig yung kanila pong pasasalamat at makita nyo lamang po yung kanila pong mga ngiti sa pictures na sila po'y kumakain, ikaw ay masaya na. Amen? Sino po dito yung natutuwa pagka meron kayo nakikita mga ganong pictures na nakapagbe-bless kayo in our small way? Di po ba? Sa maliit na bagay na halaga na atin po na ibibigay, tayo po ay nakapagbe-bless ng maraming mga bata na halos wala na pong nakakain. Okay? Kaya there are three principles na matututunan po natin dito. Unang-una sa lahat, yung principle of increase. Okay? We reap with the measure we sow. Aayani po tayo ng kung ano po yung dami ng ating pong itinatanim. Okay? And then number 2 po, principle of intent. We reap with the right motives. Dapat tama po yung ating pong motibo sa pagbibigay. Okay? Hindi napilitan ka lang. Di ba? Hindi yung sayang yung ibinigay ko ah. Sapman, ang hinayang ka pa. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, with the intent, we reap with the right motives. Dapat tama po yung motibo. Kaya po palagi sinasabi, give with a cheerful heart. Okay? Dapat we should not be a sad givers.
We should not be a mad givers. We should be a glad givers. Okay? Yung talagang masaya po tayo pagka tayo po yung nakapagbibigay. Okay? And then, two good things will result from this ministry of giving. Kaya ang giving po is a ministry. Wala pong pinagkaiba po yan sa dancing, wala pong pinagkaiba po yan sa music playing, sa pagtugtog ng instrumento. Wala pong pinagkaiba sa usher, wala pong pinagkaiba sa IT, wala pong pinagkaiba sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang giving is also a ministry. Kinakailangan po nating mag-effort. Okay? And then, tandaan po natin palagi, ano po, the goal of being enriched is for you to become generous. Okay. Sino po dito yung gusto maging generous? Yung gusto ninyong maging lifestyle ninyo, yung maging generous Christian kayo. Okay? Na yung palagi kang tuwan-tuwa yung mga kaibigan mo pagka dumarating ka na. Okay? Uy, parating na siya, may pang-Jollibee na tayo. Amen. Praise God. Okay? Hindi po ba? Sabi ito, the needs of the believers in Jerusalem will be met and they will joyfully express their thanks to God. So I believe that those people whom you bless with your gifts are rejoicing and thanking God for what you have given cheerfully and generously. As a result of your ministry, they will give glory to God. Amen. Hindi po ba yan po ang layunin po natin while we are singing? Yan po ang layunin po natin. Bakit po tayo nagpupuri? Bakit po tayo nagtataas ng kamay? Bakit po tayo pumapalakpak? Bakit po tayo nagpa-practice sa ating pong anniversary? Bakit po tayo nagbibigay? Bakit po ba tayo nagpupuyat? Di po ba? The main reason why we are doing all these things is to give glory to God. Okay? Yan po yung matinding reason. Bakit po tayo ginagawa po natin lahat ng mga bagay na ito. For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the good news of Christ. And aside from becoming generous, and aside from becoming giving glory to God, isa pa po sa mga bagay na kaya po tayo nagbibigay. Bakit? Because we are showing that we are obedient to the good news of Christ. Okay? And they will pray for you with deep affection because of the overflowing grace God has given unto you. Sino po dito yung gusto nyo nag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa inyo pong buhay? Amen. Hallelujah. Of course, all of us, we want an overflow of grace in our life. Pero tandaan po natin palagi, if we want to have an overflow of grace in our life, gusto po natin ng nag-uumapaw na biyaya, pagpapala sa ating pong buhay. Ang apaw po ay hindi na po sa atin yan. Okay? Hallelujah. Yan po ay para po sa iba. Kaya God will continue to bless you because what? Because you want to become blessed to become a blessing. Amen? Praise God. And thank God for this gift too wonderful for words. Alam niyo po, there is a football player, bata pa po siya, siguro nasa 20s lang po siya. And then, ang nangyari po, siyempre, practice, training, takbo, di po ba? Training, super training. And then, na-diagnose po siya. Nakaramdam po siya ng pananakit ng kanya pong tuhod. And then, nagpunta po siya sa doktor. Sabi niya, nag-consult siya sa doktor. Sabi ng doktor, ay naku, merong kang cancer sa buto. Sabi niya, wala kaming magagawa kundi putulin ang paa mo. Naku, siyempre, sama ng loob niya, devastated siya, frustrated siya, talagang sabi niya, parang sama-sama talaga ng loob niya. Bakit ganoon? Kung bata pa ako, para maputulan ako ng paa. At, and then, ano pa naman, ang gustong-gusto niya pa talaga na ay maging masisira na yung kanyang karir, masisira na yung kanya pong buhay dahil siya ay mapuputulan na ng paa. So, sa madaling salita po, ay pumayag na po siya dahil kung hindi gagawin yun, baka maging cause yun ng kamatayan niya. Kaya, nanuhan po siya ng anesthesia, nasa operating room na po siya. Pero nung binuksan na po yung kanya pong tuhod, nakita, ay hindi naman pala bone cancer. Meron lang po palang na-dislocate na buto o litid sa kanya pong tuhod. Kaya kaya inayos lang ng doktor yon, meron lang tinanggal, and then hindi pa rin pinutol yung kanya pong paa. Kaya nagulat yung football player, nung paggising niya, nakita niya
yung paa niya ay naroroon pa din. Okay? Kaya po siya, hindi po siya tumigil ng pasasalamat sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya tayo, minsan wag na po nating hayaan na minsan mawala pang isang bagay bago po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Kung habang naririyan yung ating po mga mahal sa buhay, let's continue to bless them. Let's continue to enjoy the presence of everyone. Okay? Praise God. And then, ano po ang nagagawa po ng giving po sa atin? Your giving will provoke others to give. Yun po yung nangyari sa 2 Corinthians 9:11. I really don't need to write to you about this ministry of giving for the believers in Jerusalem, for I know how eager you are to help, and I have been boasting to the churches in Macedonia that you in Greece were ready to send an offering a year ago. In fact, it was your enthusiasm that stirred up many of the Macedonian believers to begin giving. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung nakikita ng katabi mo that you are really giving, napoprovoke din po siya na magbigay. Okay? Hallelujah. So, ganun po ang bawat po sa atin. We are a model of generosity. Dapat yun po yung ating pong maging identity, that we are a generous Christian, that we are thankful, that we are obedient to the word of the living God. And then, ikalawa po is your giving gives glory to God. Tandaan po natin palagi, ano po? We give, hindi po dahil sobrang pera po natin, dahil okay na, naka-budget na yung pera ko, we give. Why? Because we want to give glory to God. Amen? Hallelujah. Hindi po ba yan naman po talaga yung purpose po natin why we are serving God? And then, number 2 po, ano po? Number 3, your giving will meet all your needs. Tandaan po natin palagi, mga kapatid, wala pong nagbigay sa Diyos na naghihirap. Ang nagbibigay po sa Diyos, ang nagtitiwala po sa Diyos ay sinusuklian ng mas marami ng Panginoon. Give, sabi sa Bible, give and it shall be given unto you. Pressed down, shaken together, and running over. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng siksik, liglig at umaapaw. Amen? And then your giving will surely bless you. Okay? Sige, sabi mo sa katabi mo, your giving will surely bless you. Okay? Alam niyo po, I experienced this in my life. Ano po? Ang giving po namin during in my journey sa Christian in my Christian life. I think I was born again in the year 1988. 1988 or maybe 1980 or 81. Okay? So I always say this, talagang natouch yung heart ko during the time of offering that I give all my money in my pocket. Amen. Wala akong trabaho, standby sa kanto, walang kinabukasan. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pinauwi pa ako galing na ako dito sa Macau. Pinauwi pa ako ng kuya ko dahil kagalit kami. And I believe because of that giving, because of believing in God, my life has totally changed. Kaya, if I experience it in our life, kung na-experience po namin yun, na-experience yun ng pamilya ko, I believe may experience nyo rin yan. Amen? Hallelujah. Ilan po sa atin yung gusto ma-experience talaga yung ever-increasing na pagpapala ng Panginoon sa kanila pong buhay? Sige po, let's all stand up. Hallelujah. 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 Father God, once again, we just want to thank you for reminding us the importance of giving thanks and giving into your kingdom. Maraming salamat dahil kami binago mo at patuloy mo pang binabago ang aming pong pananaw pagdating po sa pagbibigay. And Lord, ikaw ang unang nagbigay. And we are only imitating you because you are our Father. At muli, Panginoon, patuloy mong baguhin ang aming pong mga puso. Alisin mo ang anumang mga selfishness. Palaging nakatuon ang aming pong pananaw sa aming pong mga pangangailangan. Tanggalin mo ito, Panginoon. Hayaan mo na itutok po namin ang mas sigit na pangangailangan ng iyong kaharian kaysa sa pangangailangan namin. Na mas unahin namin ang sumunod sa iyo kaysa ang sundin ng sarili namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sandaling ito.
And we will not go, hindi na namin babalikan, Panginoon, ang aming pong kahapon. Yes, Lord. But we will continue to live, O Lord, hallelujah, with the calling that you have called us. Hallelujah. Can't go back To the beginning, can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you're promised to be. I'm not in love unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Hallelujah. Kapatid, maaari nga itong kauna-unahang pagkakataon na nakarating ka sa ganitong gawain. Nais ko lamang ipapatid sa iyo na mahal na mahal ka ng Diyos at ang buhay mo ay nais niyang pagpalain. Ano kaya mangyayari? Sa sandali na tumigil ang tibok ng ating pong puso, saan po kaya mapupunta ang ating kaluluwa? Sabi po sa Biblia, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat na narito, pinagkaloob niyang kanyang kahit sa isang buktong na anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya sa kanya, hindi na mapapahamak sa dagat-dagatang apoy na impyerno, bagos magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Dahil sa lahat ng tao yung nagkasala, ikaw, ako, tayong lahat ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian. Sa pamantayan, sa standard ng Diyos at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang ang kamatayan ng ating pisikal, nakakapangatawan, kundi kamatayan ng ating espiritu. Pagkakawalay sa kanyang presensya sa walang hanggan. At ayaw ng Diyos na ikaw ay mawalay sa Kanya. Nais ng Diyos na pagka lumipas na ang buhay natin sa mundong ito, ay tayo ay makasama niya sa Kanyang kaharian. Kung ikaw ito, I just want you to repeat a simple prayer of acceptance. Na kung saan hindi ako tatanggapin mo, hindi ang church nito, tatanggapin mo lamang ay ang Panginoong Hesus na nagsabing siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, at walang makaparoroon sa Ama, sa kalangitan, kundi sa pamamagitan niya lamang. If this is you, just repeat a simple prayer of acceptance. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, ako'y lumalapit sa iyo, ako'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. sa lahat ng aking mga Mula nang ako'y isilang mula nang ako'y silang hanggang sa pangkasalukuyan. hanggang sa pangkasalukuyan. Hugasan mo ako Hugasan mo ako ng banal mong dugo. ng banal mong dugo. Binubuksan ko ang aking puso. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka Pumasok ka mula sa araw na ito. mula sa araw na Ikaw na aking maging Panginoon, ng aking tagapagligtas at hari ng aking buhay. Ako na lang po nanalangin, Panginoon, kilala mo ba sa amin na narito? Pray, Lord God, na patuloy ka pa magpakilala sa kanila sa mas malalim, biblikal at personal na kaparaanan. At ayahan mo, Diyos, na maranasan nila ang iyong nag-uumapaw na biyaya na naranasan din ng bawat po sa amin. Paranas mo, Panginoon, ang iyong kapatawaran. Iparanas mo, Panginoon, ang kapayapaan. Iparanas mo ang iyong pagpapala, O Lord. Hallelujah. Tumanggap sa iyo sa gabing ito.